Halos 18 taon ng aking buhay, kasama ko ang Born to Be Wild. Yun yung vision ng Born to Be Wild, advocacy sa wildlife at maging aware sa condition ng ating environment. Hindi madaling maging veterinaryo, lalo na kung ang mga hayop na iyong tutulungan nasa wild. Yung first story na ginawa ko sa Born to Be Wild, we had to treat a giraffe na may sugat. Isa rin sa mga stories na hindi ko makakalimutan is yung nagtanggal kami ng bala sa katawan ng sawa. If it's made of copper, then you have copper toxicosis. Mula sa pinakamaliit na buhay ilang hanggang sa pinakamalaking nilalang, hindi namin pinalampas na ito ay makunan. Tinawag kami kasi meron daw butanding na nagpakita dito. Paglapit namin, hindi siya butanding. Isang balyena. And that was the first time that Born to Be Wild, the national TV, was able to document a blue whale in the wild. Taon-taon, may mga lugar kaming paboritong balikan. Alright, we have it! Narinig namin loud and clear yung mga kanta ng mga humpback whales. And may kilabot talagang pumunta sa likod ng leeg mo. Lalo na bihira itong makita, mapalupa man o dagat. Paghila ko ng ganon, napansin ko na kakaiba yung buntot ng bayawak. Talagang tuwang-tuwa ako na rescue namin itong bitatawan na ito. Subukan ko siya nang i-release dito sa forest ground. Uy, grabe. Good luck, Aurora. May pagkakataon naman na kailangan nating maging bahagi ng solusyon para maitama ang mali. Yun na yun! I saw the slash in the neck. Pag nandun ka sa sitwasyon ng mga farmers, maintindihan mo wala silang laban sa problemang naidudulot ng overpopulation ng mga makak. Napabilib man kami ng iba't ibang naglalakihang hayop. Iba pa rin ang saya kapag ang nakuhanan namin, inaabangan ng mundo. Isang bagong uri ng bayawak ang nadiskubre ng mga eksperto. So ito rin yung kauna-unahang pagkakataon na naidokumento natin na isang bayawak ay kumakain ng prutas. And it's a different species, a fruit-eating monitor lizard. We were able to find one pandanus tree na may hinog na mga bunga. So nag-abang kami. After maybe 2 or 3 hours, bumalik si Mang Padilla, dala yung camera niya. He showed us a video of a monitor lizard umaakyat dun sa puno. Pinapangas yung bawat bunga ng pandanus tree. Halos maiyak kami sa tuwa kasi first time na nakuha na ng live yun. And yun yung pinakita namin sa buong Pilipinas na meron pa palang mga bagong species tayo ng mga hayop na hindi pa natin kilala. Bago siyang discovery, so yung mga ganong information, tingin ko very useful para sa amin bilang isang ahensya na nangangalaga ng buhay ilang o ng wildlife. Yung mga information na nade-disseminate ninyo ay nakakadagdag kaalaman at nakakatulong sa aming information campaign. Karamihan sa aming mga naidodokumento, endemic o sa Pilipinas lang matatagpuan. Sa Batanes, hindi lang green o berde ang kulay ng mga pit viper. Aabot hanggang sa higit sa 6 na kulay ang pwede nating makita doon. At ang pinakapaborito ko doon yung nakita natin yung color white na pit viper. Dahil una-una mahirap siyang makuhanan at makita because they only come out at night kung kailan malamig at bagong ulan. Because at this time, mas mababa yung temperature, mas mapapagana nila yung kanilang heat sensors. So, in nature kasi ang isa sa pinakamadali na trait na maaring mag-iba ay ang color. Ang coloration kasi may mga ibang factors na nakaka-affect nito. Yung mga individuals nga na nagka-camouflage, for example, tinatry niya kopyahin, for example, yung background environment niya. Hindi lang sa bundok matatagpuan ang mga ahas. Dahil maging sa dagat, kaya umano nitong mabuhay. Ang endemic na Lake Taal sea snake galing umano sa dagat at nakulong sa lawa dahil daw sa pagputok ng Bulkang Taal.
Dati ang Lake Taal ay bukas sa dagat, sa Balayan Bay. But because of the series of volcanic eruptions, it has closed and is now a typical freshwater lake. Ito na yung rare na Lake Taal Sea Snake. Nagawa niyang i-adapt yung sarili niya dahil sa kanyang environment. Pero hindi ko akalain na yun pala ang una at huli naming pagkikita. Halos hindi na raw ito makita ng mga ekspertong nag-aaral dito. There's a lot of different factors in terms of why it could be so difficult to find. Sea snakes are known to be good divers in a habitat like Lake Taal that has a lot of traffic in terms of different industries like tourism, agriculture, open fisheries. There's a lot of movement. Ang naglalaki ang dayo sa ating karagatan. Taon-taon din naming inabangan. Ayun o! Wow! Oh my God! Hindi kami binigo nang bumungad sa aming bangka. Ang napakalaking humpback sa Babuyan Island. May pagkakataon ding pinalibutan kami nito sa 7 taon naming ekspedisyon doon. Iba't ibang fluke na ang aming nakunan. Ang fluke ay yun yung buntot na hugis 2 dahon. Ayon sa mga eksperto, parang fingerprint nila ito. Pero ang highlight ng aming pagpunta is yung pagkanta nito. Nag-iba na yung tone ng kanilang mga kanta, no? Ang boses nila, tila umaawit sa ilalim ng dagat. Sa 18 taon naming pagdodokumento sa Born to be Wild, hindi natatapos ang aming misyon. Hindi sa lahat ng pagkakataon may hayop sa wild. Isa na rito, ang critically endangered na tamaraw. The largest mammal in the Philippines is the tamaraw. And sa isang isla lang siya makikita, in the islands of Mindoro. Para makita itong mga tamaraw na ito, kailangan mong umakyat ng Mount Iglit Baco na aabutin ka ng 8 oras. Pinaghandaan namin ito. Kami ang unang nagdala ng mga spotting scope para makita ng sobrang malapit itong mga tamaraw na ito. Bukod doon, nagdala pa kami ng drone. Noong mga panahon na yon, hindi pa usong drone. Doon namin nakuha na yung mga tamaraw using the drone and using yung mga spotting scope. Nakita namin yung wallow nila na may mga bata na mga tamaraw na isang patunay na nagpaparami pa rin itong mga tamaraw. Meron din kaming nakita na nag-aaway sa matarik na bangin itong mga tamaraw nito. 2008, nung una kong makilala ang tamaraw na si Kalibasib sa Mindoro. Kasama natin ngayon dito si Kalibasib. Ito ang nag-iisang nabuhay na tamaraw na ipinanganak sa captive breeding project ng Tamaraw Conservation Program na sinimulan noong 1979. Ginawa ang Tamaraw Conservation Program para masagip ang bilang ng mga nanganganib ng tamaraw sa Mindoro. Patuloy kasi ang pagkaubos ng kanilang bilang, kaya noong 1970s, isinagawa nila ang proyektong ito. Binalikan namin si Kalibasib noong 2010 at sinuri dahil may problema daw itong kinakaharap during that time. Nung unang pagbisita namin kay Kalibasib, meron siyang sugat dito sa kanyang katawan that needs treatment. Ang problema, bihira ang pagdalaw ng mga veterinaryo doon sa lugar. Nakiselebrate din kami sa kanyang 20th birthday noong 2019. Doon namin napag-alaman na meron din siyang iniintang problema sa kanyang mata. 20 to 25 years old ang natural na lifespan ng isang tamaraw at naabot yan ni Kalibasib. Dating agresibo at mailap, maamo na raw ngayon. Pero special sa akin ang pagkakataon na yun dahil ito yung unang pagkakataon na binigyan kami ng chance na malapitan at mahawakan si Kalibasib. Tila may ibang plano para kay Kalibasib dahil 1 year after that visit, pumanaw na si Kalibasib.
18 taon na ang Born to be Wild. Sino ba naman mag-aakala na aabot tayo sa ganitong yugto? Pero hindi sa pagdodokumento ng mga buhay lang natatapos ang aming misyon. Sa panahon ng kalamidad, bagyo, lindol, kahit gera, at maging pagputok ng mga bulkan. Hayop ang kadalasan huling na isasalba. Nilapitan ako at kinausap ng isang reporter. Sabi niya, bakit ang Born to be Wild sumasali sa mga rescue missions? Kapag natapos na ang mga rescue missions, ang unang gagawin ng mga tao is to go back to work. At we have to be there to make sure na yung mga kasama nila sa pagbangong muli, yung kanilang kabayo, kalabaw, even yung mga pets nila ay malusog. Bilang veterinaryo, sinusubukan rin namin na makatulong. Ang asong si Pag-asa, butas ang muka. Itong si Pag-asa, makikita nyo, may butas siya, no? Dito. Tapos, tagos yan sa kanyang oral cavity. Hindi ko man matutulungan lahat ng hayop sa mundo. Iba pa rin ang sayang nararamdaman ko nung mabigyan ko ng bagong muka si Pag-asa. 2016, nang ma-rescue ito ng Animal Kingdom Foundation sa Cavite. Inabando na raw ito nang tubuan na ito ng isang malaking bukol sa muka. Pansamantala man napahaba ang kanyang buhay, makalipas ang isang taon, pinalita sa amin na namatay na si Pag-asa sa sakit na cancer. Isang dambuhalang sperm whale naman ang natagpo ang patay sa baybayin ng Quezon noong 2015. So gusto nating malaman kung ano nga ba yung dahilan kung bakit sila nasasadsan. So this is a full-grown, mature male sperm whale. Aalamin ko ang posibleng dahilan ng pagkamatay ng balyena sa pamamagitan ng isang necropsy. Karaniwan kasi kapag magne-necropsy tayo ng isang dambuhalang sperm whale, no? Their body is covered with thick fat, blubber. Kapag nag-umpisa ng lumobo yung kanilang intestines, yung kanilang gut, as a post-mortem reaction, the body that is enclosing it is keeping the pressure inside, building up to a certain point na sasabog ito. Kahit gaano kami kaingat, hindi mo pa rin talaga maiwasan yung biglang paglabas ng ibang mga organs, to the point na it actually exploded. Ang limitation namin sa Quezon, and we were not able to continue the necropsy because hanggang dibdib na namin yung tubig. It's not safe for us. Ideally kasi, ang paggawa ng necropsy is done in a confined area na control yung environment. Wala yung mga factors na yon dito sa ginagawa natin pag nasa wild tayo. Karaniwang nakikita nyo kami sa bundok o sa dagat na naghihintay ng buhay ilang. Siyempre, pakay namin na makunan ang kanilang galaw at pag-uugali. Pero may pagkakataon na kailangan namin iligtas ang buhay ng mga hayop sa gitna ng peligro. Sa mga pagkakataong merong mga ganitong sakuna, alagang aso, pusa, pati na rin yung mga kabuhayan ng mga magsasaka. Dito, ang mga veterinaryo ang tumutulong para sa kanila. 2013, nagkaroon ng Zamboanga Siege. May mga reports na yung mga hayop doon ay nagkalat na sila. Dahil sa giyera na nangyari doon, naabandona yung mga bahay ng mga kababayan natin doon sa Zamboanga. And dito, nagkaroon ng maraming mga stray na hayop. Nakilala ko rin dito ang service dog na si Doris. Nung inilapit sa akin ng military itong si Doris,
nakita namin na ang laki ng sugat niya sa likod. Kaya nakita namin doon sa opisina na pwede siyang operahan. Pagkatapos ng ilang minuto ng pag-opera sa kanya, maganda yung naging recovery ni Doris. Sa pagputok ng Taal, ipinagbawal muna ang pagtira sa isla, kaya tinawag itong no man's land. Nabalot ng abo ang buong isla at mayroon pa ring mga natirang hayop sa loob ng isla na ito. Yung mga nakataling kabayo at aso na baon ng buhay sa kapal na binugang ashfall ng Taal. Meron ding mga bakas ng buhay na aso rin kaming nakita. Yun. Pero yun lang, hirap kaming tawagin ito para pakainin at mailipat ng lugar mula sa isla papunta sa safe na lugar. May ilang beses na yung programa nagpabalik-balik sa Taal nung sumabog ito. Nung naramdaman ko na the program can only do so much, nagsagawa pa kami ng personal na programa para makapagbigay pa ng additional help doon sa mga feeling namin ay nangangailangan pa rin ng tulong. So it went on for several times. Agad naghanda ang team ng Born to be Wild para pumunta sa Bohol after a magnitude earthquake of 7.2. Maraming mga daan na hindi pwedeng daanan dahil nasira yung mga gusali. Iniisip namin na may mga hayop na kailangan ng tulong. At dito, gumawa kami ng parang vet mission. Dito kami nagturok ng mga anti-rabies, naggamot kami ng mga asong medyo nangangailangan ng tulong dahil may mga sakit na. At namahagi din kami ng mga relief goods para sa mga alagang hayop. Hindi lang mga tao ang nangangailangan ng tulong at nawawalan ng tirahan sa oras ng kalamidad. May mga hayop rin na madalas na naiiwan at hindi magawang makaalis sa kanilang kulungan. Sa ganitong panahon, mahalagang may sapat na kaalaman ang mga tao sa tamang pangangalaga at pagligtas ng mga alaga.